2 linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya at bansa. Idodonate na rin ang mga nakumpiskang smuggled na bigas at damit. Makibalita tayo live kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Luan? Maki, plano na rin ng lokal na pamahalaan ng Cebu City na magpatupad ng Adopt a City program para sa ilang nasalantang lugar. Sa ilalim ng Adopt a City program, kakanlungin ng Cebu City ang mga piling lugar sa Samar o Leyte. Aalalayan ang mga ito hanggang manumbalik sa normal ang buhay ng mga nasalanta. Katuwang sa pagsisikap na matulungan ang mga binagyo, ang GMA Kapuso Foundation at ibang grupo. Ang Timex Philippines Incorporated nagpaabot ng 2 milyong piso sa Kapuso Foundation. Gagamitin ito para ayudang ibibigay sa mga biktima ng bagyo. Whether it's initially food, water, medical supplies, or whether it's now looking at shelter or livelihood, we support all of those activities. 11 container van namang puno ng nasabat na smuggled rice ang idinonate ng Bureau of Customs sa DSWD Region 7. We're talking about donated relief items, no? So we do not count it as foregone revenue. Although in a sense, no, pwede naman tong tingnan sa ganung paraan, no? Idinonate din ang 1 container van na puno ng used clothing na nakumpiska rin ng customs. Dako kayong tabang sa DSWD aron dili na may maka-purchase for the meantime. Inanunsyo naman ng Provincial Social Welfare and Development Office na kahapon na ang huling araw ng pamimigay ng food assistance para sa mga taga Northern Cebu. Sapat na raw ang naipamigay at kaya nang maghanap buhay muli ng mga residente. Ang iba sa kanila sasabak sa Food for Work program. Tutulong sila sa pagsasaayos ng mga bahay at gusaling sinira ng bagyo. Yun namang patuloy na lumilikas mula sa Leyte, patutuloyin muna sa itatayong tent city sa South Road Property sa Cebu City. Sa Iloilo, wala ring patid ang dating ng tulong mula sa abroad. Huling dumating dito ang Royal Navy Ship Daring ng Britanya na may dalang supplies para sa mga nasalanta. May mga volunteer ding nagsagawa ng medical mission. Dumating din ang 2 cargo plane ng South Korea. Dala nila ang mga ready-to-eat goods, mga damit, kumot at tents. Maki, sa ngayon, binaling na rin sa pagtulong sa pagpapatayo ng mga tahanan na mga nabiktima ni Yolanda ang Adopt a Parish program ng Archdiocese of Cebu. Ito ay matapos masuri ng Archdiocese na hindi naman gaanong nagtamo ng damage ang mga simbahan sa Hilagang Cebu. At yan muna ang latest mula rito sa Cebu City. Luan May Rondina, Nagbabalita, Pilipinas.